Good morning po sa ating lahat. Now we're going to talk something na I believe na kapag bawat believer ay ito ay narinig at napanood ang video ito, sisigla ang katawan nila, sisigla ang isipan nila, at higit sa lahat, ang espiritu nila ay sisigla. Nakakalimutan po ito dahil ang talata pong ito, bagamat matagal na nakasulat sa aklat na ito, ang Bible, no? Nakakalimutan pa rin dahil yung araw-araw na pamumuhay, araw-araw na dealings natin sa buhay. Yes, life is a dealings. Ngayon ko lang napatunayan yan. Nagdi-deal tayo sa buhay, araw-araw. Kailangan mong i-deal ang taong ibang ugali, especially kung Kristiyano ka. You need to deal with them. Proper behavior din ang ipakita mo. Hindi mo papatulan. Awa naman ng Panginoon, nagagawa natin sa biyaya niya. Pero kung minsan alam mo sasabog na yung loob mo, minsan nabubuisit ka na, lumayo ka na lang. Yan ang payo ko. Pero ganun pa man po, no? Mga tao lang po tayo. Prone sa kahinaan. That's why we need a Savior. Kaya nga dumating si Christ eh. Kasi pag hindi siya dumating, walang maliligtas sa atin maski isa. Uulitin ko, kung si Jesus Christ ay hindi nagkatawang tao at namatay sa cross, ni isang kaluluwa walang maliligtas. Why? Dahil nagkakasala sila? No, hindi po yun ang dahilan. Dahil sabi po ng aklat ng Romans, nakasulat sa Bible, all have sinned and fall short to the glory of the Lord. So talagang alam naman natin ang katotohanan na yon. Amen? Kaya habang nandito tayo sa mundong ito, may mga pinagdaraanan, no? Kaya nakakatakot po, ito po yung danger. Baka mapako na lang dito sa mundong ibabaw na ito. Makalimutan na yung eternal at maipako na lang dito sa temporal. At may talata po tayong binabanggit dito, isang talatang napaka lakas ng dating doon sa mga gustong tanggapin siya at gusto siyang bulay-bulayin. Pero kung nagbasa ka lang ng Bible, binuksan mo lang na parang ordinaryong libro, ibang usapan po yan. Dahil yung mga, makinig pong mabuti, yung mga hindi mananampalataya, alam niyo may mga hindi mananampalataya, bumibili rin po ng aklat na ito. Bible. Mahilig din po silang bumili. Pero hindi nila maunawaan sapagkat ang isang taong wala sa Panginoong Hesus ay hindi pa bukas ang kaniyang kamalayan sa mga bagay na espiritual. Mga bagay ng espiritu wala sa kanya yan. Ang nasa kanya lang yung bagay ng natural. Natural men, natural things, natural behavior, natural in everything and in everywhere. In every situation, nakatingin siya, nakapokus siya. Lahat, tingin niya, natural lang. Ito, nakakalungkot po ito, pero sabi niya, may nakausap po, mga tanda, sabi niya, pwede na raw siyang mamatay. Ngayon, nasa edad 80 may na siya. Kasi naayos na raw niya yung dokumento ng mga lupa sa mga apo niya, sa mga anak niya na nabubuhay pa. Kasi nauna pang namatay yung mga anak niya sa kanyang iba kasi 90 na siya. Ibang anak niya, batang namatay. Pero yung mga apo niya, importante na ayos ko ng lupa. Pero walang binanggit na naayos na yung relasyon niya sa Diyos. Wala siyang binanggit na nakilala niya si Christ. Wala. Unbeliever po. No? Ilang beses na rin po namin, huwag kayong tumingin sa akin ng ganyan, ilang beses na po namin sinera nito. Bato talaga. No? Pero yung mga bagay ng mundo, ang husay po nila. Ngayon, meron po tayong talata rito. Ito yung talata na sinasabi ko. Pakibuksan din yung mga Biblia po ninyo kung meron, no? Kung whether paper yan o digital yan, bahala kayo. Basta sabayan nyo ako rito. 2 Corinthians chapter 4, verses 17 and 18. May idea na kayo, no? To, no? 2 Corinthians chapter 4, verses 17 and 18. Uulitin, isasama ko yung 17. Yung iba hindi sinasama yung 17. Pero mahalaga po itong 17 kasi ito po talaga yung kalagayan ng mga tao ngayon. Yung 17, din niya yan. For this light momentary affliction, may affliction, di ba? May affliction, sabi ng Bible, oh. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. 18 na tayo, ito na yung alam natin. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Ayun. Saan dapat tumingin ang Kristiyano? Sa mga bagay ng mata na nakikita? O doon sa mga bagay ng hindi nakikita ng mata?
Sabi ng Bible, ulitin ko, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Yun naman pala eh. For the things that are seen are transient. Transient means nagbabago, pabago-bago, temporary, no? But the things that are unseen are eternal. Yung mga bagay ng espiritu na winawalang halaga ng mundo. Dahil mas focus sila dito sa mundo, mas focus sila dito sa mga bagay na nakikita ng mata nila, no? Yung mga hindi nila pinapansin, yun ang mga eternal things na mananatili magpakailanman. So napakahalaga po na alam natin na ang mundong ito ay lilipas. Si Jesus na po nagsabi, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ito, hindi po lilipas ang aklat na ito. Mananatili magpakailanman ang aklat na ito. Amen po ba? Maraming tao ngayon, lalo na po itong 2025, maraming mga tao ang nakikita mong focus lang sa material things. Ulitin ko, o yan na naman kayo mga born again, parang galing-galingan. Hindi po. Sinasabi lang po namin yung nakasulat sa Bible. Dahil hindi naman kayo nagbabasa ng Bible Hindi niyo naman binabasa ito So kami, nauunawaan namin ito dahil sa amin ng Espiritu. So kami, sasabihin namin sa inyo ang totoo. Prangkahan na po tayo. Makinig po kayo sa mga born again dahil mga born again na nagtataglay ng words of wisdom. Dahil mga born again, pinalitan ng Espiritu namin. Amen? So makinig kayo dahil importante po ito. Sabi ng Bible, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Ako ba ang may sabi? No. Ang aklat na ito. Ang banal na aklat ng Panginoong Hesukristo, ang Biblia. Ito pong panahon natin ngayon ay yung very competitive na. Yung maski wala ka namang kakumpetensya, parang pili mo lagi ka nakikikompete. Why? Because of the presence of that device na meron tayo. Itong ginamit kong device na ito, kung hindi ko iingatan to, kada bukas ko ng Facebook, makikita mo, parang feeling mo makikipagkompetensya ka kasi nakita mo yung friend mo ganun. Or should I say, iba naman, pag nakakita ng ibang mga celebrities na iinggit, di ba? No, mali po yun. Huwag mong kainggitan yung mga taong yan dahil karamihan dyan, walang Kristo sa buhay. Amen? Gamitin natin ang social media para i-pronounce o i-proclaim ang glory ng Panginoong Jesus sa mundo. Amen? Malapit na pong matapos ang mundo. Malapit na pong mag-rapture. The next big thing na mangyayari is the rapture of the church. It will happen. Hindi po pananakot. Walang halong pananakot. Bagkus pag-ibig. Kasi pag nangyari na po ang rapture, pasok ang tribulation, 7 taon, wala na. Wala na. Baka yung iba magpatatak na. So habang may panahon pa to preach the gospel of grace, to preach Jesus, His love, His grace sa mundo, gawin po natin, tayong mga born-again believers, tayong mga Kristiyano, sapagkat taglay natin ang words of wisdom ni Jesus. Taglay natin si Jesus. No? Huwag tayong mahiya. Kahit sino pa yan, doktor man yan, may mga degree man yan, mas mataas ang degree natin dahil ang degree natin panglangit. Lantaran na po ito. Born-again Christian ka, huwag kang mahihiya. Share Jesus. Share Jesus. Sapagkat taglay natin, tayo ang may pabor ni Jesus. Tayo po ang mga ngaral. Tayo ang ambassadors of Christ. Maliwanag yan sa Biblia. Yan. Kaya huwag mo ikahiya. Kahit ano pa ang kalagayan mo, basta born again Christian ka, nasa iyo si Christ, so be it. Sabi ni Jesus, make disciples of all men, baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. If you're not yet a good vibes, share that subscribe button. Be a good vibes.
Thank you, Jesus.